2026. Mula po sa 10 Sentinel Hospital na mas mataas ng 82% kumpara sa naitalang kaso nung nakalipas na taon. Samantala meron naman 7 namatay kung saan 5 dito ay dahil po sa motorcycle road crash habang 2 ang pedestrian. Bawal nang dumaan ng mga e-bike at e-trike sa ilang mga pangunahing kalsada sa Metro Manila simula ngayong araw. Ayon kay Assistant Secretary Marcos Lacanilao, hepe ng Land Transportation Office, kabilang sa mga lugar ang kabaan ng EDSA, C5 Road, gayon din sa Ross Boulevard at Quirino Avenue hanggang sa Magallanes sa may South Luzon Expressway. Sa mga nabanggit na major thoroughfare, magpo-focus ang LTO habang inihintay ang joint guidelines ng Department of Transportation at iba pang ahensya ng pamahalaan. Kaugnay naman ito ng iba pang mga kalsadang hindi maaaring daanan ng mga light electric vehicle sa mga pangunahing lansangan sa loob at labas ng Metro Manila. Binigyan din na opisyal na ang kautusan na ito ay para sa kaligtasan ng nakararami dahil ang mga major thoroughfare ay dinisenyo para sa mga mas malalaki at mas mabibilis na sasakyan at hindi angko para sa mga e-bike at e-trike. Umabot naman sa 15 kaso na indiscriminate firing ang nitala daw po ng Philippine National Police sa buong holiday season. Ayon po sa PNP, 4 dito ang kinasangkutan mismo ng mga pulis. Kabilang po ang isang Police Master Sergeant, isang Police Senior Master Sergeant at 2 patrolman. Mula sa naturang bilang, tig-2 ang mula sa Ilocos Sur at sa Iloilo habang tig-1 naman sa Isabela. Maging sa Benguet, Maynila, Surigao del Sur, Pampanga, Abra, Parañaque, Cagayan de Oro, Negros Occidental, Catanduanes at Batangas. 14 naman ang naaresto ng mga otoridad habang 3 pa ang hinahunting po sa ngayon. Kabilang po ang isang pulis. Na naman? Una lang nagbabala si Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na maharap daw po sa kasong kriminal at administratibo ang mga masasangkot na pulis at maaari itong humantong sa kanilang dismissal. Yun lang. Ang dami nag-a-apply na pulis, di ba? Ano ba naman yung tanggalin niyo yung ilan dyan? Palitan ng mga bago. Ano yan? One strike policy. One strike, wag lang pagbigyan. May isang nagawang kasalanan. Baksi agad. Si Bak kagad. Tanggal agad sa serbisyo. Ang dami nag-a-apply na mas matitino eh. Yan ha. Diba? Kailangan Kasi natin yung iba, matitino. Kasi kapag mayroon nagawang mali, lahat ang nadadamay buong institusyon. At sa kapag yan, pinagbigyan mo, chances are, baka umulit pa yan. Yes, exactly. At makadisgrasya pa. Dapat talaga one strike policy. Nakapagtala naman ang National Capital Regional Police Office ng 147 firecracker-related incidents at 10 kaso ng indiscriminate firing sa Metro Manila nitong Pasko at Bagong Taon. Ayon sa NCRPO, nauwi ito sa pagkakasugat ng 35 individual. Bukod rito na aresto ang 11 violators habang nakumpiska ang mahigit 1.4 million pesos na illegal na paputok at pyrotechnic items na winasak ng hanay upang masiguro na hindi na ito magagamit pa ng publiko. Kasabay nito, kinilala ni NCRPO Director Major General Anthony Aberin ang kooperasyon ng publiko at iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa responsable at ligtas na selebrasyon ng katatapos na holiday season. Samantala naman, naglabas po ng Notice to Airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines CAA para sa mga flight malapit sa Bulkang Mayon sa Albay. Saklaw po ng NOTAM ang airspace mula ground level hanggang 11,000 talampakan at epektibo mula January 2, 2026 alas 8:55 ng umaga hanggang January 3, 2026 alas 8:55 rin po ng umaga. Pinapayon po ng CAAP ang mga flight operator na iwasan na paliparin ng kanilang mga eroplano malapit po sa Bulkang Mayon na natilihong nasa alert level 2 o yung pong tinatawag na increased moderate level of unrest. Samantala, good news naman para sa mga gusto motorista. Yun, good news! Ito, makinig.
Yun. Makinig. Sige, ha? sige. Namumurong sumalubong ang tapias presyo Uy, sa mga produktong petrolyo sa unang Martes ng taon. ay salamat. Sabi sa DZRH ni Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng kumulang sa 50 sentimos Okay. Pwede na. ang rollback sa bawat litro Salamat po. ng gasolina Oo. at nasa 15 sentimos naman sa kada litro ng diesel Aha. at 20 sentimos sa kada litro ng kerosene. Aha. Pero sabi ni Romero, Puro batay katiting. ito sa 3 araw lamang nakalakalan bilang walang trading kahapon bagong taon. Oh. Hindi pa niya kasama sa pagtaya ang operating cost ng mga oil company at iba pang mga premium. So ano ibig sabihin nito? Baka next week increase. Hindi! Ano? Hindi pa raw kasama yung operating cost Oh. dito sa O di inaasahang mag-increase next week. rollback. Hindi! Next week pa. No. Sige. Kasi, Oh. tulad nga ng binanggit ni Ni Rodela. Director Rodela, Director Rodela, hindi pa kasama sa pagtaya ang operating cost ng mga oil company at iba pang premium. Therefore, yung 15 sentimos, Mababawasan pa. hindi ba? Ay, yun ang sabi niya, hindi pa kasama Mababawasan eh. Kasi ito, rough estimate lamang Rough estimate. 15 pesos ba yun? 15 centimos sa diesel. Sentimos, Sa diesel. tapos 20 20 sentimos sa kerosene. sa kerosene. Tapos 50 centimos sa gasolina. At kung idadagdag yung operating cost ng mga oil company, Matatapyasan ba? ay di malayo. Okay. Ano ba ang gagawin Pwede natin namang dito? ipaubay nila na ganun ang decrease. Sa kanilang nila ipatupad next week yung ano. Nung Kaya nga ano ba ito? Thanks Ay, but Diyos no mio thanks. Naman, no. Ay, talaga itong mga oil companies na to hindi na nagbabago. 2026 na po. Rapido, hataw, balita. Samantala, patay naman sa operasyon ng mga pulis ang suspect sa pag-iitsa ng granada. Diyan po sa may Matalam, Cotabato sa pagsalubong po sa bagong taon. Kinilala po ng mga otoridad ang pinaginilaan na isang alias Khan. Ayon po sa Matalam Police, nanlaban daw po ang suspect sa mga arresting officer kung kaya't siya'y pinagbabaril hanggang sa siya'y mapuruhan. Nabawi mula sa suspect ang isang caliber 45 pistol habang nakita naman sa lugar ang ilang basyo ng bala para sa nabanggit na kalibre ng baril. 22 ang sugatan sa barangay Dalapitan sa bayan po ng Matalam nang bigla pong naghagis yung suspect ng granada habang nasa kasagsagan po ng pagsalubong sa bagong taon. Pinaganap na ng otoridad ng isa pang suspect. Riding in tandem to, partner, ano? Yun Ang ang isa gagawin pang ng granada. suspect sa naturang pag-atake. At labas tayo ng himpilan sa report ng ating mga kasama, Pangulong Marcos Jr. na kompleto ang pamamahagi ng ambulansya sa lahat ng syudad at bayan sa buong Pilipinas. Ayon po yan sa Malacanang. Ibalita mo yan, RH number 14, Maringlet Narciso. Romel Ray, ibinida ng Malacanang na 100% ng nabigyan ng ambulansya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng 1,642 syudad at munisipalidad sa buong Pilipinas. Ayon sa palasyo, ang ipinamahaging mga ambulansyang ito ay may essential medical tools at supplies para agarang matugunan ang pangailangang medikal ng mga residente lalo na sa mga liblib at malalayong lugar. Sa mga nakaraang distribusyon ng patient transport vehicles, sinabi ng Pangulo na hindi magtatapos ang pamimigay ng ambulansya ng pamahalaan sa pamagitan ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kapag nakumpleto na kasi niya ang pamahagi sa lahat ng lungsod at bayan sa buong bansa, ay pasisimula naman ang second round ng distribusyon. Target dito ang malalaking lugar na nangangailangan ng karagdagang PPVs. Una nang sinabi ni Pangulong Marcos na lahat ng LGU ay makatatanggap ng PPV, kaalyado man o hindi sa politika. Katwiran nito, tapos na ang panahon ng palakasan system sa pamahagi ng serbisyo ng gobyerno. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Ms. Let Narciso. Samantala naman, pagtatayo daw po ng mga classroom mapapabilis na sa 2026 National Budget ayon po kay Senador Win Gatchalian. Report mula kay RH28, Lakay Raymond at Paz. Lakay Raymond. Ray, mas mapadali na ang pagtatayo ng mga classrooms dahil nakapaloob na ito sa 2026 National Budget.
Ito ang binigyang katiyakan ni Senador Sherwin Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Finance habang hinihintay ang paglagda ni Pangulong Bongbong Marcos sa 6.793 trillion pesos na national budget. Ayon kay Gatchalian, 85 billion pesos ang nakalaan para sa construction at rehabilitation ng mga classrooms. 65.9 billion nito ay para sa construction, replacement at completion ng kindergarten hanggang secondary school buildings, ganon din ang mga technical vocational laboratories. Maliban sa dagdag pondo ay tiniyak din ng Senado ang partisipasyon ng iba't ibang sektor sa pagtatayo ng mga classrooms kumpara sa dati na lahat ay sa DPWH. Binibigyang layang Department of Education o DepEd na magkaroon ng flexibility pagdating sa paraan ng classroom construction gaya ng Public-Private Partnership o PPP. Para magsabay-sabay ang construction ay pinapayagan ng DepEd na pumasok sa isang Memorandum of Agreement o MOA sa Department of Public Works and Highways, mga kwalipikadong LGUs, civil society organizations, non-government organizations, at ang Armed Forces of the Philippines Corps of Engineers. Sa record ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM2, may 165,000 na classroom backlog sa ating bansa. Ito si RH20, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, Amerika, hinimok ang China na ipigil na ang military activities laban sa Taiwan. Ibalita mo yan na RH number 4, Miss Karen O. Yong. Miss Kay. Yes, kasamang Romel, kasamang Ray, nakadaragdag umano sa tensyon sa Indo-Pacific region ang mga military activities ng China at mga inilalabas na pahayag nito laban sa Taiwan. Ito naging pahayag ng US State Department ukol sa naturang issue na ibinahagi ng US Embassy dito naman sa Pilipinas. Ayon sa pahayag, hinimok ng Amerika at China na itigil na ang military pressure nito sa Taiwan at sa halip ay lumahok sa isang makabuluhang dialogo. Iginita man ng Estados Unidos na sinusuportahan nilang pagsulong sa kapayapaan at stability sa Taiwan Strait at mariin nilang tinututulan ng tinatawag nilang unilateral changes sa status quo, kabilang na ang paggamit ng puwersa at coercion. Nagsagawa ng military drills ang China sa paligid ng Taiwan noong Lunes kung saan nag-deploy ng mga tropa, warships, fighter jets at artillery ang panig ng China kaugnay ng kanilang Justice Mission 2025. Sa datos naman ng Manila Economic and Cultural Office sa Taipei o MECO, may tinatayang 160,000 na Pilipino ang nasa Taiwan kung saan karamihan umano sa kanila ay nagtatrabaho sa mga factories at manufacturing. Una rin dito, siniguro naman ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Maria Teresa Lazaro na may nakahandang contingency measures ang pamahalaan upang tulungan at mailikas sa mga Pilipino sa sandaling sumiklab ang gyera sa pagitan ng China at Taiwan. Itong kanyang naging tugon sa katanungan ng mga senador sa isang Senate hearing noong Agosto ng nakaraang taon. Kasabay nito sinabi ng MECO na nangako rin ang pamahalaan ng Taiwan na mag-abot sila ng suporta sa mga Filipino overseas workers sakaling magkaroon ng gilian sa pagitan ng China at Taiwan. Nilinaw naman ni Lazaro sa Senate hearing na hindi kinikilala ng Pilipinas ang Taiwan bilang isang sovereign state. Bagkus ay kinikilala nito ang One China policy at umaasa siyang mareresolba ng China at Taiwan ang mga issue sa pagitan ng dalawa. At ako si RH4 Karen O. Yong nagulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Karen Oyong. Samantala naman, higit daw po sa 2.7 milyong pasero abay dumagsa daw po sa PITX. Ilang nagbakasyon sa probinsya abay balik Metro Manila na. Ating alamin sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Miss Giselle. Lakay Ray, mahigit 2.7 milyong pasahero na yung dumaan sa Parañaque Integrated Terminal Exchange mula December 19 hanggang nitong bagong taon. Mababa yan ng halos 300,000 kumpara sa mahigit 3 milyon na inaasahan hanggang sa January 5. Ayon kay Jason Salvador, ang Corporate Affairs and Government Relations Director ng terminal, mahigit 100,000 na yung bumuhos na mga mananakay
ngayong araw lamang. Sa weekend hanggang sa Lunes, inaasahang dadag sa mga biyahero sa PTEX partikular ang mga uuwi mula sa kani-kanilang lalawigan. Ilang biyahe naman na mula Bicol pa Metro Manila sa pamamagitan ng terminal yung fully book o punuan na ngayon sa mga nabanggit na petsa, kabilang yung mga biyahe ng Philtranco, Amihan at ng Superlines. Ilan sa mga bus company yung nagbigay ng pagsiguro na magdadagdag daw sila ng mga bus upang ma-accommodate yung mga chance passenger o walk-in nating kababayan mula sa kani-kanilang mga lalawigan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga kumpanya ng bus sa pinaghahanda na ng LTFRB sa inasang dagsa ng mga pasero pabalik ng Metro Manila at mga pauwi naman sa mga lalawigan. RH number 5, Val Gonzales. Val. Romel, dahil sa inaasahan na milyong-milyong bilang ng mga pasahero na babalik at pauwi ng iba't ibang probinsya ngayong weekend, pinatitiyak ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang roadworthiness ng mga pampublikong sasakyan, partikular na ang mga unit ng mga bus. Ngayong araw ng Biyernes ay inatasan na ni LTFRB Chairman Atty. Vigor Mendoza II ang lahat ng mga regional directors na magsagawa ng inspeksyon sa mga bus at sasakyan upang matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero. Sa direktiba ni Mendoza, kailangan aniya ang random at surprise inspection sa mga bus terminal at iba pang mga transportasyon upang matiyak ang compliance ng mga bus companies at transport operators. Nagpaalala rin ng LTFRB sa mga pasahero na mag-ingat at sundin ang mga patakaran sa kaligtasan sa paglalakbay. Ang mga akbang na ito, ani Mendoza, ay bahagi ng paghahanda ng LTFRB para maiwasan ang anumang aksidente na magdudulot ng perwisyo sa mga Pinoy na nagdiwang ng Pasko at Bagong Taon. Samantala, Romela Trey, dito naman sa mga hilera ng mga bus companies dito sa kaban ng EDSA Cubao, Quezon City ngayong oras na ito, ay unti-unti nang dumarami ang bilang ng mga pasahero na nasa mga bus terminal, pero kapansin-pansin na majority o karamihan sa mga ito ay pawang mga palabas ng Metro Manila. Ito yung mga nagbakasyon dito sa National Capital Region at pabalik na ng probinsya. Mas marami ang bilang ng mga pauwi ng probinsya mula sa malalayong lugar gaya ng Bicol Region na nagdadagsaan ngayon dito sa Superlines at maging sa DLTB bus line. Kabilang din sa mga uuwi mula rito sa Metro Manila patungo ng mga probinsya ay yung mga uuwi ng Mimaropa at maging sa Visayas Region. Ayon naman sa pamunuan ng Victory Liner Bus Company dito sa southbound ng EDSA, nagdagdag na rin sila ng bilang ng mga bus unit dahil naaasahan naman ang dagsaan pabalik ng Metro Manila mula sa probinsya sa Luzon at Central Luzon ngayong weekend o simula bukas hanggang sa araw na ng Linggo. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Val. Samantala, PNP inimbestigan na raw po ang posibleng smuggling network sa likod ng 2.6 unregistered cigarettes dyan po sa Batangas at Malabon. Ating alamin sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel. Iniimbestigahan na ng pambansang pulisya kung may iisang smuggling network sa likod ng 2.6 na bilyong piso ng smuggled na sigarilyong nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa Batangas at Malabon. Parehong nadiskubre ng Highway Patrol Group ang bulto ng mga hindi rehistradong produkto nitong bisperas ng Bagong Taon. Unang nakita sa Batangas ang 1.5 billion pesos na halaga ng smuggled cigarettes, karga ng mga container truck. Makaraang tumbukin ng HPG ang tip sa nakauuman ng kotse mula Las Piñas ng puntahan ng lugar. Tumambad din sa parehong area ang truck-truck ng mga sigarilyo, pero wala namang naaresto. Ginagabihan ng parehong araw, 1.1 billion pesos na mga halaga na parehong kontrabando ang nakita sa isang pasilidad sa Malabon. Kwento ng HPG, sa mambulat sa kanilang warehouse ng sumba ng dalawang motorcycle rider na kanilang sinita dahil walang suot na helmet kung saan isang naaresto. Suspetsya ng PNP, baka ninanakawan din ng mga rider ang nabanggit na bodega, kaya bukas na ang mga sigarilyo ng abutan ng operatiba. Ayon kay Acting PNP Chief, Police Lieutenant General Jose Melecho Nartatis Jr., nakikipag-ugnayan na sila sa Bureau of Customs, Bureau of Internal Revenue at iba pang law enforcement at intelligence agencies para matrace ang pinagmulan, ruta at maaring financier ng naturang kalakalan
May indikasyon kasing hindi lamang isolated ang mga ito at posibleng maaring sangkop dito ang ilang organized criminal group. Binigyang diin ni Nartates na patunay ito sa lawak ng banta ng smuggling na kinaharap ngayon ng bansa. Babala ng leader ng PNP, haharap ang mga tawid sa kasong paglabag sa Anti-Agricultural Sabotage Act o Republic Act 12022. Ako naman si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Motorcycle rider na sikyo. Nakabangga ng pedestrian, arestado matapos mahulihan ng baril sa Imo City sa Cavite. Ibalita mo yan, RH number 27, Mr. Noche Kakas. Mr. Noche. Romel at Lakay Ray, arestado ang motorcycle rider na sikyo. Tapos mahulihan ng illegal na baril sa loob ng motorsiklo sa ACM Subdivision, Barangay Alapan 1A, Imo City, lalawigan ng Cavite. Inilala ang rider suspect si alias Darwin, isang security guard. Ayon sa report, habang binabaybay ng gwardiya ang lugar, nabangga nito ang isang pedestrian na retired OFW. Kaya tumatawid sa kalsada. Kaya ito nagtamo ng mga sugat na parehong dinala sa ospital. Habang kinukuha ng suspect ang ORCR, tumambad sa mga pulis ang isang caliber 38 na baril na nasa loob ng top box ng motorsiklo. Dahil dito, bukod sa reckless imprudence resulting in multiple physical injuries, damage to property, dagdag kaso rin ang illegal possession of firearm ang kakaharapin ng motorcycle rider na sikyo. Arit sa 27, natilakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, bye, Noche Kakas. Samantala yun daw pong paglilinis ng mga kanal sa Caloocan, Valenzuela, abay dapat daw pong tutukan para maiwasan ng pagbaha pag malakas ang pag-ulan. Ibalita mo nga yan, RH23, Edwin Duque. Edwin! Lakay Ray, dahil nga dun sa mga biglang pagbaha kahapon at kagabi, tiniyak ang engineering ng DPWH sa Caloocan at Valenzuela na papapantayan nila sa kanilang mga tauhan ang mga kanal na rekta daluyan ng tubig na ulan upang hindi na magbara at magiging na nagresulta ng mabilis na pagpunahan sa mga kalsada. Ayon kay District Engineer Romela Umali, sapat na ang daluyan ng tubig, partikular na sa kaban ng Rizal Avenue. Maliban na lamang kung mabarahan ng basura ang mga butas kaya napupundi o kaya napupuno agad ng tubig sa kalsada. Isa ang lugar at ilan pang mga binabahang lugar sa panahon pag-ulan ay lalo na yung malapit sa EDSA, Rizal Avenue at yun naman sa pagod ng MacArthur Highway ay agad naman daw itong umupa yung baha kapag tumigil ay napakalakas na ulan. May land kasi na ang mga vendor Lakay Ray, tatandaan mo itong kapat ng Rizal Avenue, ang harap ng Grand Central, itong hanggang doon sa may bahagi ng 10th Avenue, ay ang mga pagbaha ay minsan yung mga basurang dulot ng mga kapabayaan ng ilang mga vendor. At minsan naman ay may nakita ring sinasadyang barahan ng mga basahan para kapag umulan Lakay Ray ay agad tataas yung tubig na minsan ay dahilan ng ito yung nagiging pinagkakakitaan dahil kapag tumasa yung tubig, hindi na makatawid yung mga galing naman sa south at northbound ng Rizal Avenue. Kaya naglalagay ng tulay para doon dadaan, panghilit ang tatawid, minsan ay nangungulikta pa ng piso-piso. Minsan ang mga pagbahaan niya sa kalsada ay minsan naman sa sobrang lakas ng ulan na hindi kayang daluyan ng kapag puno na yung kanal ay sa kalsada na ito dumadaloy. Kaya minsan kapag ganito kalakas na ulan tulad sa gabi ay talagang binaha itong nasa video mong baha, Edwin, saan lugar to? Rizal Avenue. Avenida Rizal. Avenue. Papuntang saan? Yung southbound ay nagiging ilog. Kaya ang gagawin ngayon ng DPWH, barado yan, barado. Kaya ganyan. Nagtataka sila Lakay Ray. Napakaganda ng mga talagang ginawa na. Pero bakit
mabilis bumaha. Yun pala, yung mga butas. Alam mo, yung mga vendor minsan. Alam ko to, sa may ano to, nakita ko yung Mercury doon eh. Sa may... Di ba yan sa may Arpapa? Hindi. Sa may malapit sa 10th Avenue. Oh? 10th Avenue to Oo. pumunta ng Grand Central. Yan. Yan ang doon yung Mercury. Kanal, malaki na. Yun pala, yung mga butas. May mga bara. Kapag yan napuno na lang kayo, makikita mo na yung mga tulay-tulay. May nangongolekta na yan ng piso-piso Talaga dati. naman. So binabarahan. Yan ang Hindi maganda yun. ngayon. At, kapag may mga nakita, may mga paglabag na yan, may sinasadya, ibig sabihin, ibang klase. Ang naapektuhan kasi yung ating mga kababayan. Kaya mabilis na tumasong lalo yung tubig dyan sa naturang lugar. Ayaw na ayaw pa naman Secretary Dizon ng ganyan. Dahil may mga mababang lugar pa rin na ongoing naman yung construction, bagamat minsan na mabilis bumaha, pero sa ngayon, mabilis na rin magsusend na sa inaayos nila yung ibang kanal, pero hindi man sabay-sabay, pero tuloy-tuloy yung upgrade ngayon ng GCW sa Kabana MacArthur Highway, kaya inasa naman yung maayos na dali na ng tubig at kanila rin papapantayan para maiwasan na rin mapagmara at agad itong kukunin ng kanilang mga tauhan. Sa ngayon, medyo makulimlim itong bagay na kawarama. Kaya yung ating mga kababayan, kung wala na may importanteng lakad, sabi nga, parating nila sa kanilang tahanan dahil masama pa rin yung panahon, lalo na sa mga oras ito. RH23, and ito kinagulat kami sa resyo na sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you. Salamat, RH23 Edwin Duque. Rapido, hataw, balita. Standby yung mga balita mula po sa mga probinsya. Isang lalaki, binarilho ng pulis. Patay sa Bayawan, Negros Oriental. Mga bayan sa paligid ng Bulkang Mayon, pinag-iingat dahil sa aktibidad. Ilang pook pasyalan malapit sa bulkan isinara na. Yun lang. Retaliation sa kampanya kontra illegal drugs. Isa daw po sa anggulong nakita ng PNP sa matalam New Year's Eve bombing. Ligaw na bala mapagpuan sa garahe ng bahay sa Mina, Iloilo. Inabandona ang illegal na paputok sa Davao City. Abay, na-recover. At 14 naman ang naputukan sa Eastern Visayas sa katatapos na selebrasyon ng bagong taon ayon sa DOH Region 8. 170 wanted person sa Region 1 na aresto ho noong December 2025. Mga bigboto dumagsa sa kamay ni Jesus sa Quezon ngayong January 2. Rapido, hataw, balita. Ang nyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Romel para Fuertes. sa DCRH na sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, alas 2:36 ng hapon. Ang oras na yan. Hello